Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ayon sa salaysay ni Mrs. Iluminada Hinosa, ang kanyang anak na si Ben ay mapagmahal at maalalahanin. Ito ay lagi mong matatakbuhan kung ikaw ay merong problema. At kung tatanungin mo ang mga kaibigan nito, ang binata ay inilarawan na isa sa masayahing tao na nakilala nila. Ang kanilang simpleng pamilya ay naninirahan sa bayan ng Bilwang na makikita sa probinsya ng Leyte. Ibinahagi ng Iluminada na ginawa nila ang lahat para magkaroon ng maayos na buhay ang kanilang mga anak. At upang maisakatuparan nito, inuna nila na mapapasok mga ito sa paaralan. Ang pamilyang Hinosa ay naiulat na katulad lamang din ng ibang mga Filipino na kahit hindi mayaman ay ginagawa nila ang lahat para makaahon sa hirap. Si Iluminada ay puno ng pangarap sa kanyang mga anak na ang mga ito o isa man sa mga ito ang mag-aahon sa kanila sa kahirapan. Ang kanyang mga anak ay maayos na nakagraduate sa elementarya at tila nakahinga siya ng maayos nang ang mga ito ay isa-isang nakagraduate sa high school. Pero ang inaasahan niyang kaginhawahan sa buhay ay hindi nangyari dahil ang mga ito ay isa-isang nagsipag-asawa. Si Ben ay naiulat na pinakasalan ang dalagang si Marivic na kabarangay nito sa Bilwang. Ang dalawa ay matagal na magkakilala dahil ang mga ito ay hindi lamang magkaklase, ngunit sina Ben ay magkapitbahay rin. Ang dalawa ay unti-unting nagka-developan dahil ang mga ito ay laging magkasama sa fiesta na ginaganap sa kanilang maliit na bayan at minsan ay magkasama pa ang mga itong dumadayo sa ibang fiesta sa ibang barangay. Ang madalas nilang pagsasama ang rason kung bakit lalong mas nahulog ang loob nila sa isa't isa. Habang nagtatrabaho si Ben ay nagawa namang makapagkolehiyo ni Marivic at nakatapos ito ng Bachelor of Science in Business Administration. Nang makuha nito ang kanyang diploma, si Ben ay namanhikan at kahit hindi gusto ng mga magulang ni Marivic na mag-asawa ito, ay wala naman silang nagawa kaya nangyari din ang kasalan noong November 19, 1983 sa Ormoc City. Ang kanilang kasal ay dinaluhan ng maraming mga tao mula sa iba't ibang barangay. Pero sa kadahilanan na naubos ang kanilang pera sa dami nilang ginasto sa kasalan, sina Marivic ay ninirahan sa bahay ng mga magulang ni Ben sa Isabel, Leyte. Ngunit ang dapat sanang masayang simula ay hindi nangyari dahil ang relasyon ni Marivic ay kaagad nasubok. Bukod sa kanila, si Alex na kapatid ni Ben at asawa nito ay naninirahan din pala sa parehong bahay na yun. Bagamat hindi gusto ni Marivic ang kanilang sitwasyon ay wala naman siyang nagawa dahil walang kakayahan ang kanyang asawa na kumuha ng sarili nilang apartment sapagkat maliit ang kinikita nito buwan-buwan. Pero kahit tila siksikan sila sa bahay ng mga magulang ni Ben, sina Marivic ay nabayaan ng dalawang mga anak na pinangalanan nilang John Marvin at Earl Pierre. Pero tulad ng ibang espesyal na mga okasyon, ang kanilang kasiyahan ay kaagad naputol. Dahil kasabay ng paglaki ng kanilang pamilya, ay nanganak din ang asawa ng kapatid ni Ben. Kaya imagine mo na lamang ang eksena sa loob ng bahay na yun na nakatira ang tatlong pamilya. Ang magulong sitwasyon na yan ang madalas na rason kung bakit silang mag-asawa ay madalas ang bangayan. Pero wala namang magawa si Marivic kundi ang manahimik na lamang sapagkat ang kanyang asawa ay hindi talaga kayang bumukod lalo na at lumalaki na ang kanilang gastos sa paglago ng kanilang pamilya. Nang hindi na alagain ang mga anak ni Ben, si Marivic ay nagawang makapagtrabaho at natanggap ito bilang Secretary to the Point Managers sa Ormoc City. Kalaunan, silang mag-asawa ay nakaipon rin at noong 1995, pagkalipas na mahigit isang dekada, sina Marivic ay masayang dinala ang lahat ng kanilang mga gamit dahil sa wakas ay makakalipat na sila sa sarili nilang apartment kasama ang dalawa nilang mga anak. Ang tirahan ng mga ito ay hindi naman kalayuan sa mga magulang ni Ben dahil ang bahay na yun ay makikita din sa bayan ng Isabela. Ang mga tao ay masaya para sa mag-asawa dahil sa wakas kahit sina Marivic ay nasa apartment, kontento ang mga ito dahil meron na silang kalayaan na magdesisyon para sa kanilang pamilya. Ang mag-asawa ay ginawa ang lahat para mabigyan ng maayos na buhay ang kanilang mga anak. Ang mga ito ay nagsipag sa kanilang mga trabaho upang makaipon para makabili sila ng sarili nilang bahay at lupa. Pero noong November 15, 1985, ang kanilang buhay ay magbabago.
Ang sekretaryang si Marivic ay inaresto at ito ay sinampahan ng kasong parricide dahil sa di umano'y pinatay nito ang kanyang asawa na si Ben. Ang mga tao ay nagulat dahil sa presinto ay inamin ni Marivic na pinatay nga niya ang kanyang asawa. Bagamat nagulat ang iba, ang mga ito ay inisip naman na sa kadahilanan na umamin na si Marivic ay matatawag na open and shut ang kaso at mabilis na itong hahatulan. Ngunit hindi yun nangyari. Ang kasong ito ay hindi lamang umabot sa Court of Appeals, ngunit tatatak ang kasong ito sa kasaysayan ng Pilipinas dahil si Marivic ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng bagong batas ang bansa. At upang maintindihan mo ang nangyari ay kailangan nating bumalik noong panahon na nangyari ang paglilitis. Sa trial na naganap ay ginawa ng kampo ni Marivic na maibaba o iabsuelto ito sa pamamagitan ng pagsasabi na self-defense lamang ang nangyari. Pero katulad ng inaasahan, ang pamilya ni Ben ay sama-samang hinarap ang killer na pumatay sa kanilang mahal sa buhay. Ang mga ito ay isa-isang tumayo sa witness stand para ipagtanggol si Ben at ginawa nila ang lahat para sirain ang reputasyon ni Marivic. Ang una sa kanila ay ang ina nito na si Iluminada. Ayon dito, ang relasyon ng dalawa ay talagang hindi nila gusto dahil sina Ben at Marivic ay magpinsan pala. Ang mga ito ay lumalabas na third cousin. Sa takot na kung ano ang sabihin sa kanila ng mga tao sa kanilang barangay, matindi ang naging pagtutol ng mga magulang ni Ben at Marivic sa relasyon ng mga ito. Pero kahit anong pigil nila ay mas lalong hindi nila mapaghiwalay ang dalawa. Mas lalo pang ang pinag-igi ni Ben ang pagbabantay kay Marivic habang ito ay nasa kolehiyo. Kung merong umaaligi ditong iba ay sinisigurado niyang tatakutin ang mga lalaki. Kalaunan, ang relasyon ng dalawa ay hindi na tinutulan ng kani-kanilang mga pamilya. Ayon kay Iluminada, ang pagsasama ng dalawa ay maayos lamang noong una. Pero habang tumatagal, ang pagsasama ng mga ito ay naging magulo o toxic dahil ang kanyang manugang ay di umano'y demanding. Sinabi pa nito na kung hindi susundin Ben ang lahat ng request nito, si Marivic ay hindi lamang nagbubunga nga pero ito ay di umanong nagiging bayolente pa. Ikinuwento niya sa korte na noong ipinanganak ni Marivic ang panganay nilang anak ay naging bayolente ito kay Ben sa punto na sinaksak nito ang kanyang anak sa kaliwang kamay. Noong November 1994 ay naging bayolente na naman ito at hinampas si Ben sa noo. Pero sa laki ng bagay na ginamit ito ay nahagip na rin ang mata ng kanyang anak. Ang pangatlong beses na ito ay naging bayolente ay noong 1995 kung saan nabalian naman si Ben at sa tindi ng nangyari nito, sinabi ni Iluminada na kailangan nilang dalhin ito sa Passer Clinic. Ang sunod na tao na tumistigo laban kay Marivic ay ang mismong bayaw nito na si Alex, na kung matatandaan mo ay kasama din nila sa bahay ng kanyang biyenan na si Iluminada. Sumang-ayon siya na bayolente nga si Marivic at ilang beses pa nga itong lumayas at iniwan ang kanyang mag-aama. Pero sa tuwing susuyuin naman ito na kanyang kapatid ay lagi namang bumabalik si Marivic. Kaya ang magulo at toxic na cycle na pagsasama ng mga ito ay naging paulit-ulit. Ipinahagi niya na natakot siya sa pagsasama ng dalawa nang may isang beses na siya ay umuwi sa bahay at nakita nila ang duguan na si Ben. Si Marivic naman ay hawak-hawak ang isang bote. Nang maipagamot nila si Ben sa clinic ay nagulat na naman sila dahil nagkabalikan na naman ang mga ito. Sa pagkakaalam niya ay tinanggap ng kanyang kapatid si Marivic dahil ito ay di umanong nagmakaawa kay Ben. Ang kapitbahay ng mga Hinosa ay nagpatotoo din na talagang toxic ang pagsasama ng dalawa at madalas nilang mapakinggan ang sigawan at bangayan ng mga ito. Ngunit ang mga sinabi nilang yan tungkol kay Marivic ay hindi sinang-ayunan ng abogado nito. At para maipagtanggol ang kanyang sarili, ang nasasakdal ay tumestigo para sa kanyang sarili. Nang umupo sa witness stand si Marivic, sinabi nito na totoo ngang madalas silang mag-away ng kanyang asawa pero ang hindi sinasabi ng kanyang biyanan at bayaw ay kulang-kulang. Ibinahagi niya na naging maayos lamang ang kanilang pagsasama noong una pero nang manirahan sila sa bahay ni Iluminada, hindi nagtagal ay parang pinagtulungan na siya ng kanyang sarili niya mismong asawa at biyanan. Sa halip na ito ay pumikit na, si Iluminada ay laging kinakampihan si Ben kahit hindi pa nito nalalaman ang buong istorya o panig ni Marivic. Idinagdag nito na noong magsama sila sa iisang bubong, doon pa lamang niya natuklasan na ito pala ay mahilig sa alak. Ibinahagi ni Marivic na natagalan sila na makakuha ng sarili nilang apartment dahil sa halip na ipunin ang sahod nito, ang kanyang asawa ay inuubos ang sahod sa alak. Nang humingi siya ng tulong sa kanyang biyanan, sa halip na pagsabihan ni Iluminada si Ben, ay nagalit pa ito sa kanya dahil sa isip ni Iluminada ay kinokontrol ni Marivic ang kanyang anak. Idinagdag din niya na sa halip na makahanap siya ng kakampi sa kanyang biyanan ay tila naging kaaway pa niya ito.
Sa dalas ng pag-iinom ng kanyang asawa ay naging madalas ang kanilang pag-aaway. Ngunit nilinaw niya na si Ben ang aggressor o yung taong laging nagsisimula ng away. Kaya ang mga sinasabi ni na Alex at Iluminada na siya ang bayolente sa kanilang relasyon ay hindi totoo, sapagkat ang ginagawa lamang niya ay ipagtanggol ang kanyang sarili sa mapang-abuso at bayolenteng si Ben. Ipinaliwanag ni Marivic na noong gabi na namatay si Ben ay nag-away na naman sila at ito ang nagsimula ng lahat. Sinabi niya na 5 beses na itong binalak na hiwalayan, pero si Ben ay lagi siyang sinusuyo, kaya sa hiya na ipahiya ang kanyang mga magulang ay lagi siyang nakikipagbati dito. Ayon sa sinumpaang salaysay ng kapitan ng kadalang barangay, 2 buwan bago mangyari ang krimen, si Marivic ay dumulog sa kanyang opisina ng 8:00 ng gabi para humingi ng tulong dahil ang kanyang asawa ay inaabuso siya. Pero dahil sa gabi na at ang ilan sa mga barangay officials na pwedeng mamagitan sa dalawa ay nakauwi na sa kanilang mga bahay, iminungkahi niya kay Marivic na bumalik kinabukasan. Pero hindi na ito bumalik sa kanyang opisina kaya naisip nito na maaaring naresolba na ng dalawa ang kanilang hindi pagkakaintindihan. Ngunit ang hindi nito alam ay tuloy pa rin pala ang pag-aaway ni na Marivic. Dahil sa dalas ng pag-iinom ni Ben at ang malala ay nalulong na pala din ito sa pagsusugal. Kung ubos na ang sahod nito ay hindi pa rin ito titigil. Sa halip ay babalik pa ito sa kanilang apartment at kung anong makita nitong gamit ay dadalhin niya sa sanglaan para lamang magkapera na maaari nitong gastusin sa pagsasabong. Ang 18 taong gulang na pinsan ni Marivic na kinilalang si Miss Ethel Arano ay nagpatotoo din na bago ang krimen, madalas makiusap sa kanya si Marivic na kung maaari ay matulog siya sa apartment ng mga ito. Dahil natatakot ito na majombag o gawing punching bag ni Ben sa tuwing ito ay lulong sa alak o kaya naman ay natatalo sa sugal. Nagpatotoo siya na noong minsan siyang pumayag na matulog sa apartment ng dalawa ay nagising na lamang siya sa matinding sigaw ni Ben. Kasunod ng sigawan ng mga ito, ang kanyang pinsan ay mabilis na tumakbo patungo sa kabilang kwarto kasama ang 2 nitong mga anak. Sa takot na sila ang pagbalingan ng galit ni Ben. Si Dr. Dino Caing ay tumistigo din para kay Marivic at sinabi nito na naging pasyente niya ang nasasakdal at maraming beses niya rin itong ginamot. Ipinakita niya ang dokumento na magpapatunay ng mga sukat ni Marivic mula sa pananakit ng asawa nitong si Ben. Mas naging magulo pa ang masalimuotan nilang relasyon nang matuklasan niyang meron pala itong ibang babae. Noong gabi ng November 15, 1995, ang itinatago nilang galit sa isa't isa ay sumabog na. Katulad ng dati, si Ben ay umuwi na naman ng lasing at inaway nito ang kanyang asawa. Ang pagtatalo ng dalawa ay narinig ng kanilang mga kapitbahay. Inamin ni Marivic na hindi lamang sigawan ang nangyari, pero naging pisikalan na kanilang pag-aaway. Sinabi nito sa loob ng 2 oras, siya ay di umano'y sinuntok, sinipa at kinaladkad patungo sa kanilang kwarto. Sa tindi ng ginawa sa kanya ni Ben ay nagdesisyon na si Marivic na yun na ang huling beses na gusto niyang maging punching bag. Kaya gamit ang natitira pa niyang lakas, sinabi nito na kinuha niya ang isang bag at mabilis siyang nag-impake. Ngunit ang kanyang ginagawa ay hindi nagustuhan ni Ben, kaya nag-away na naman silang dalawa na umabot pa sa punto na para lamang maipagtanggol niya ang kanyang sarili ay nahampas niya si Ben ng tubo, pero tinaga naman siya nito sa kaliwang kamay. Sa takot na baka hindi na niya makita ang kanyang mga anak, ang pagod na pagod at hirap na hirap ng si Marivic ay kinuha ang baril na pagmamay-ari ng kanyang asawa at ginamit niya ito para barilin si Ben. Ngunit ang prosekusyon ay sinabi na kung totoo ngang ipinagtanggol niya lamang kanyang sarili ay bakit pagkatapos nitong patayin si Ben ay nagtago ito sa Maynila. Hindi lamang ito tumakas pero kumuha pa ito ng kwarto para sa kanyang sarili at nagawa pa nitong mag-apply bilang field researcher. Ngunit ang abogado ni Marivic ay sinabi na kaya ito nagtago ay sa kadahilanan noong mangyari ang krimen ay buntis pala ito. Sa takot na baka patayin siya ng mga kamag-anak ni Ben ay mas pinili niyang magpakalayo-layo upang ligtas niyang maipanganak ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Ngunit kahit anong gamitin nilang anggulo sa korte, ang judge ay hinatulan pa rin guilty si Marivic sa kasong parricide dahil sa pagpatay nito sa kanyang asawa. Bilang parusa ay hinatulan nito ng death penalty. Pero ang abogado nito ay hindi tumigil sapagkat naniniwala ito na ang kaso ni Marivic ay matatawag na isang battered women syndrome na nararanasan ng isang babae kapag sila ay paulit-ulit na nakakaranas ng pang-abuso. Ang kampo ni Marivic ay mabilis na nag-appeal, kaya ang judge sa Court of Appeals ay inaprubahan na hukayin ang labi ni Ben noong taong 2000.
Ang batikang eksperto na si Dr. Raquel Fortun ay kinumpirma na ang ikinamatay talaga ni Ben ay isang tama ng baril sa ulo at hindi ang paghampas ni Marivic ng tubo dito. Tumistigo din si Dr. Daya na 2 dekada ng clinical psychologist para magpatotoo na noong masuri niya si Marivic ay saktong-sakto ang pag-uugali nito sa isang babaeng nakatanggap ng matagal na pang-abuso. Ito ay mahina ang loob at gagawin ang lahat mapaligaya lamang ang kanyang asawa. Kung ito ay sinaktan o nasaktan, madalas ni Marivic nasisihin ang kanyang sarili na siya ang may kasalanan kung bakit siya inabuso. Ang abusado naman na taong tulad ni Ben ay inilarawan ng doktora na ang tipo ng tao na mababa ang tingin sa sarili. Pero dahil sa mas mahina sa kanya si Marivic ay lumalabas ang superiority complex nito o pagkamayabang at arugante. Idinagdag ng doktora na ang nangaabuso at inaabuso ay karaniwang mula sa broken family o mga dysfunctional na pamilya. Kahit toxic na ang relasyon ng dalawa ay sinabi nito na maaaring hindi maiwan-iwan ni Marivic si Ben dahil marahil ay sinisisi nito ang kanyang sarili kung bakit siya inaabuso. O kaya naman ay wala siyang kakayahan na mabuhay mag-isa o maaaring umaasa pa ito na magbabago si Ben. Pero sa kultura ng mga Pinoy, ayon sa doktora ay baka naisip din ni Marivic na responsibilidad niya ang hindi mabigyan ng broken family ang kanilang mga anak. Pero kahit gabundok na mga ebidensya ng kampo ng nasasakdal, makikita mo sa court record na ito na pumanig pa rin ang judge mula sa Court of Appeals sa prosekusyon. Ibig sabihin, ang hatol kay Marivic na guilty ay hindi nabaligtad. Ang desisyon ng judge ay binasa nito sa mismong salaysay ng nasasakdal bago nito barilin si Ben. Ayon kay Marivic, nang mabitawan ng kanyang asawa ang bolo ay hinampas niya ito ng tubo sabay takbo sa ibang kwarto. Nang maramdaman niya na masakit ang kanyang ulo, ay kinabahan siya dahil kung tumaas ang kanyang blood pressure ay delikado yon hindi lamang sa kanya pero pati na rin ang buhay ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Sa mismong court record ay makikita mo na sa punto na yon ay naisip na Marivic na kung mamamatay na rin naman siya at ang sanggol ay mabuti pang idamay na rin niya ang mapang-abusong si Ben. Kaya hawak ang baril mula sa drawer ay pinaputukan niya ito ng 1 beses na naging dahilan ng agaran nitong kamatayan. Ang hukom ay sinabi na bagamat naaawa siya sa nangyari at sinapit ni Marivic sa kamay ng mapang-abuso niyang asawa, para sa kanya ang batas ay batas. Kaya kahit hindi nito binaligtad ang guilty verdict, ay ibinaba naman niya ang parusa kay Marivic sa 6 na taon at 1 araw. Sa kadahilanan na napagdusahan na nito ang parusa sa kanya, si Marivic ay kaagad nakalaya. Ang kaso nito ay tumatak sa bansa dahil ang sitwasyon niya ang ginamit ng mga mambabatas para mapabilis na maipasa ang RA 9262 o kilala din sa Anti-Violence Against Women and Children Act noong taong 2004. Nakasaad sa batas na yan na kung mapatunayan na ang babae ay naabuso o inabuso nang mangyari ang krimen, ay hindi ito maaaring makulong. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.